Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay at mga kapatiran natin at mga kamanggagawa sa banal na iglesia ng ating Panginoon Kristo. Kayo po ay muling wini-welcome ko sa panibago po nating serye muli sa Lands of the Bible series. Ngayon po mga kapatid ay dadako tayo muli sa panibago na namang lugar na ating ibisitahin sa gitnang Israel. At welcome po kayo sa ating pong panibagong araw na ito ng ating pagsasama-sama. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating panimula. Tayo magkapasalamat sa ating Panginoong Kristo. Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kaming muli upang magpasalamat sa iyo sa lahat ng iyong kabutiang ipinagkaloob sa amin, sa buhay at kalakasan, sa mga biyaya at pagkapala sa araw-araw naming natatamasa. Sumayo nawa ang kaluwalhatian, ang kapurihan, magpakailanpaman. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, na siya nagbibigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa patnubay na pinagkaloob mo sa amin. At sa oras pong ito ay dalangin namin ang iyong patnubay sa aming pakikinig at ganun din gamitin mo ang iyong anak na maglalahad, magbabahagi na naman ng panibago na naman pong karunungan at kaalaman upang makatulong sa aming pangangaral ng iyong banal na salita. Patnubayan po kami at ang lahat ng ito ay amin dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli. At tayo tutungo na sa ating materyales mga kapatid at tayo ay na dadako sa ating pong pupuntahang lugar na naman. So welcome po kayong lahat mga kapatid sa pananampalataya. So sa oras lang ito ay tutungo tayo at welcome kayo sa ating Lands of the Bible series at tayo po ay dadako sa panibago na namang lugar. So mga kapatid, ang ating pupuntahan ngayon ay itong pong Geser, no? So sa banal na kasulatan, usually ibinabanggit sa Lumang Tipan, no? So ang ating teksto diyan ay matatagpuan sa Joshua chapter 10 verse 33. So kung mabubuksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan ay makikita ninyo ang salitang Geser o Heser, okay? So noong panahon ng Lumang Tipan, ito ay ang tinatawag na Jericho trade route. Ito yung pinakadaanan ng mga Kananaita. Ito yung kanilang tinatawag na highway. Kumbaga sa panahon natin ngayon, dito sa Toronto, ang aming highway dito ay ang pinaka main highway namin ay ang tinatawag na Highway po 401 na kung tawagin namin ito ay Highway of Heroes. Okay? So dito pinaparada ang mga Canadian heroes kapag ito ay binibigyan ng parangal. So sa Pilipinas naman ay meron tayong South and North Expressway na siyang nagdudugtong sa North at saka sa South, no? Dito sa parting Norte, ang yung tinatawag na General MacArthur Highway, no? O MacArthur Highway kung tawagin. At sa South naman, papuntang Laguna, ay yan ang tinatawag na South Expressway kung tawagin. So mga kapatid, no, dadako tayo dito sa lugar na tinatawag na Geser. Ngayon ito ay isang Canaanite city sa panahon ng Biblia. At ito ay nasa labas ng lupain ng mga Hudyo, no? Nung ito ay binigay sa kanila, ay ito ay binanggit ng Diyos na isama sa ibang mga pagkakataon, no? Isasama at kanilang dapat na sakupin sapagkat ito ay isa sa mga ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Ang biblical na kwento ng pananakop ng mga Israelita sa lupain ng Kanaan sa ilalim ng kanilang pinunong si Joshua ay binanggit ang isang hari ng Geser na binanggit sa Joshua chapter 10 verse 33. Yun ang pagkabanggit. Merong hari dito sa Geser, no? Na pumunta upang tulungan ang kanyang mga kababayan sa Lakis, no? Kung saan siya namatay. So narito ang pagkabanggit ng isang lugar na tumulong sa isang lugar na tinatawag na Lakis at siya ay nasawi sa digmaan doon. So ano ang kahalagahan ng Geser sa Bible, sa Biblia? Ang strategic na lugar na ito ng Geser ay binanggit ng ilang beses sa Lumang Tipan na nang angkinin ng mga Israelita ang lupang pangako o ang Kanaan, tinalo ni Joshua sa tulong ng Diyos at ng kanyang mga anghel ang hari ng Geser at ito ay nasakop at nasawi sa digmaan. Samantalang si Horam na hari ng Geser ay umahon upang tulungan ng Lakis, no? Pinangalanan yung pangalan ng Geser. Ang pangalan ng hari ay si Horam. Tinulungan niya ang lugar ng Lakis, ngunit natalo siya ni Joshua at ang kanyang hukbo ay walang nakaligtas na naiwan. So yan ang pagtatala, no? Sa Joshua 10:33. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang Geser sa Biblia, no? So ito ay isang
nangangahulugan na isang bangin, no? Yan na po ang ibig sabihin niyan. Isang sinaunang maharlikang lungsod ng Kanaan, no? At ganun din binanggit sa Joshua chapter 12 verse 12, no? Isang prestinyosong lungsod. Ibig sabihin talagang natatanging lungsod dito sa lupain ng Kanaan. Ito ay inilaan kasama mga nayon nito sa mga kohatitang Levita, no, na ibinigay sa mga lahi ni Levi, no. Binanggit yan sa Joshua 21:21 at First Chronicles 6:67. Nakatayo ito sa pagitan ng ibabang Bet-horon at ng dagat ng Mediteraneo, no. Joshua 16:3 at First Kings 9:17. So anong ibig sabihin ng geser sa wikang Hebreo naman? So ito ang ibig sabihin na makikita natin sa 2 Samuel sa 5:25 na ang ibig sabihin ay gaser ay ang ibig sabihin sa wikang Hebreo niyan ay matalim na pinutol o matarik, mataas, matalas, isang bangin, isang pangungusap, utos lalo na ng tadhana. So yan pala ang ibig sabihin ng gaser o geser sa wikang Hebreo. Isang matandang Kananita na lungsod na inilaan sa tribo ni Ephraim at sa magitan ng mga Ephraimita ay binigay sa mga Libita. Okay, so ibig sabihin, yan ay mga tinatawag na mga lungsod ng mga Libita na maaaring mga city of refuge kung hindi ako nagkakamali, no? Isinama at inilagay upang ang mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na kung sila man ay nakapatay na hindi sinasadya ay hindi sila papatayin ng mga kamag-anak na napatay sa aksidente. So ito yung lungsod ng Libita, no? Itong Gezer na binanggit sa Lumang Tipan. So ang Geser sa panahon natin ngayon ay tinatawag na Tel Geser na, no? Sabihin na mount na yan, isa ng bundok yan eh, or isa ng mount kung tawagin. Ito ay isang archaeological site o isang lugar na parang binansagan na itong National Park ng Israel sa paanan ng Judean Mountains sa hangganan ng rehiyon ng Sflela sa halos kalagitnaan ng Jerusalem at ng Tel Aviv, nasa pagitan, no? Isa na itong pambansang park ng Israel ngayon, no? So nung kayo nasa Israel noong nakaraang Marso ay hindi ko to napuntahan sapagkat walang available na bus na papunta dito, no? Tinitignan ko yung mga signboard doon sa Jerusalem um, Central Bus Station, no? Sa Jaffa Street, no? Pababa. So wala akong nakitang geser, no? Kaya hindi ko siya napuntahan. So yun lang mga nakita kong mga available katulad ng Hebron, no? Ng Beersheba, ng Asdod, no? Ilat, at saka Dead Sea, itong Enbukek, tsaka Masada. So marami pang iba na mga lugar. Pero yun lang ang mga pinuntahan ko ayon sa naaabot ng bus. Kapag hindi naabot ng bus ay hindi ko na siya pinupuntahan. So ito ay isolated na lugar. Kung gusto mong makapunta sa lugar na ito ay kailangan mag-hire ka ng taxi or ng private driver para ka makarating sa lugar na ito. At hindi biro ang bayad diyan kung kayo ay mag-hire. Kasi nung ako ay nag-hire ng driver sa Haifa, nung ako ay nagpunta sa Galilee, no? Yung sa palibot ng Sea of Galilee, no? Na nagsimula yaan sa Bethsaida, at binagtas ko yung nasa parting east side ng Sea of Galilee, no? At marami akong mga napuntahang mga lugar doon at niloob ng Diyos na marating ko ang mga ilan sa mga lugar doon, no? Bethsaida, yung Kursi, at marami pang mga iba na mga napuntahan namin, no? Siguro mga nasa 5 o 6 yung mga lugar na yan. Ganun din sa paggagaling namin sa parte ng east side ng Sea of Galilee, bumagtas kami sa ilalim, papuntang Yardenit, no? Sa ilalim. Pagkatapos tumuloy kami ng Mount Gilboa, So yan, ang aking kinuntratang driver na Pilipinas siya, babae siya, ay matagal na rin sa Israel at sa Haifa na nagtatrabaho ay 1,000 shekels, no? 1,000 shekels sa loob ng
magmula ng 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, ano? Gano'n katindi. Kasi kung hindi ka mag-ha-hire ng driver, hindi mo mapupuntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. So, hindi madali, no? Hindi hindi mura, talagang mayroong halaga ang mga bagay na 'yan. Kaya kaya ang katwiran ko ay, minsan lamang mangyari sa buhay natin 'yan. So, hindi na mahalaga sa akin kung magkano man ang halaga na aking ginugol diyan. Ang importante yung binibili ko yoong ala-ala, 'no? Ang experience, 'no, yaan ang aking, pinaglalaanan ng aking, panahon, 'no? At ang pera madaling kitain, pero ang ala-ala, ang karanasan ay kailanman ay hindi mo siya mararanasan kung hindi mo siya pupuntahan at hindi mo siya makikita, 'no? So, once na nakita mo na at naranasan mo ang mga lugar na iyan, ay talaga namang habang ika'y nabubuhay ay nasa isipan mo ang mga ala-ala na 'yan. Lalo tigit kung ika'y nakakuha ng mga videos, mga larawan, 'no? At napakagandang ala-ala 'yan. So ang Geser, ito ay mula sa aerial view, 'no, nasa ano ka, nasa air ka, nasa parte ng timog, 'no, ay, matatagpuan 'to malapit sa International Coastal Highway at nagbabantay ito sa pangunahing ruta patungo sa maburol na lupain ng mga Israelita. Ang Geser ay isa sa pinakamadiskardeng lungsod noong panahon ng Kananaita at ng mga Israelita, 'no. So 'yan, strategic 'yan na lugar, 'no. So ang Geser ay isang kilalang 33 acre o sabihin nating, ah, 13 na na sabihin na nating hektarya kung tawagin natin 'yan, ano, na lugar kung saan matatanaw ang lambak ng Ayalon, ano, ng, Valley of Ajalon at ang daan patungo dito sa Jerusalem. So itong lambak ng Ayalon ay ito ay isa sa mga kilala sa Lumang Tipan bilang lugar kung saan sinabi ni Joshua na, "Ikaw araw, humimpil ka sa iyong posisyon at buwan sa iyong posisyon at ayon sa natala ay buong magdamag na hindi umandar ang parang huminto ang daigdig, 'no, at ang Diyos ang gumawa niyan, 'no, pinahintulutan ng Diyos na mangyari. So, dahil sa utos ng isang tao ay sinunod ng Diyos ang sinabi ni Joshua upang matalo nila lahat ang kanilang mga kaaway, 'no. Sa mundo ng siyensya ay mayroong tinatawag na isang araw na nawawala, 'no, sa pag-ikot ng daigdig, 'no. Hindi nila malaman kung papaano nangyari at, ito nga yun, sinasabi ng Biblia na huminto ang pag-ikot ng daigdig dahil nga dito sa ginawa ni Joshua, 'no. 24 hours na huminto ang daigdig, isang araw, ano? Kaya yaan ang, natala na kuwento dito sa Lumang Tipan, nitong lambak ng Ayalon, ano? Ang salaysay ay kinilala bilang biblikal na Geser noong 1871 ni C. Claremont Ganneau na pagkaraan ng 2 taon ay natagpuan ng una sa maraming mga hangganang bato na may nakasulat na pangalan ng lungsod, 'no, sa wikang Hebreo. So 'yan mga kapatid, ano, ang makikita natin diyan. So ito nung panahon ng, Middle, Bronze Age, ito ay yung tore na ginawa ng mga Canaanites dito sa Geser. Ay pinakamahalagang lungsod ng Kanaan, 'no, sa panahon ng, Middle Bronze Age nung 2000 to 1500 BC, gaya ng pinatutunayan ng mga makabuluhang mga labi ng mga arkeolohiko, 'no, yung mga naiwan na mga lugar na ito, 'no, yung mga bato, 'no. So 'yan ang mga ilan sa mga nakita at mga naiwan na ang lungsod ay protektado ng isang malaking pader na kinabibilangan ng isang napakalaking tore, 'no. 52 talampakan, 'no, 16 meter ang lapad at ang tore na ito ang pinakamalaking istruktura sa anumang sistema ng pagtatanggol sa panahong ito, 'no, panahong iyon na binanggit. Ibig sabihin talagang fortified 'yan, city 'yan. Ay hindi basta-basta natatalo, napapasok, pero sa tulong ng Diyos, ito ay nasakop nila Joshua, 'no. Ang Geser ay isa sa pinakamahalagang lungsod ng Kanaan, 'no, sa panahon ng Middle Bronze Age, 'no, na binanggit natin kanina gaya ng pinatutunayan ng mga makabuluhang mga labi ng mga arkeoliko, nakita 'yan, nahuhukay nila. Ang lungsod na ito ay protektado ng isang malaking pader na kinabibilangan ng isang napakalaking tore na 52 talampakan na 16 meter na binanggit natin kanina ang lapad at ang tore na ito ang pinakamalaking structure
sa anumang sistema ng pagtatanggol sa panahong iyon. So yan mga kapatid, no, ang makikita natin. Nakatayo ng mga bato hanggang ngayon ay nandun pa rin kung ito ay mapupuntahan ninyo. Isang serye ng 10 nakatayong mga bato na ang natuklasan sa mga unang paghuhukay ng lugar. Sila ay natagpo ang nakahiga at muling itinayo ng mga archaeologist, no? Tinayo sila muli. Ang mahinang paghuhukay ay nagpapahirap sa mga ito sa petsa, ngunit karamihan sa mga archaeologists ay naniniwala na sila ay mula sa mga 1500 BC, ano? Sa kalakasan ng mga Canaanites, no? Ito yung panahon nila, no? Na sila ay namamayagpag. Ang ilan sa mga bato ay higit sa 10 talampakan, no? 3 meters ang taas, no? So mahaba yan. Ang mga bato ay maaaring kumakatawan sa isang kasunduan na alyansa na binanggit sa Exodus chapter 24 o naging sentro ng kulto ng mga Canaanites, no? Na binanggit sa Leviticus chapter 26, no? Na maaabutan ng mga Israelita ang mga Canaanites nito sa sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. No? Bato, kadalasan ang kanilang mga dambana, no? So yan mga kapatid, ano? So, narito ang sistema ng tubig ng Geser na meron silang mga nakitang mga labi na naiwan, no? Naputol mula sa koneksyon nito ang hindi magandang archaeological na pamamaraan ng RAS McAllister. Ang dating sistema ng tubig na ito ay mahirap matukoy, no? Nung ito ay kanilang makita, no? Ah, ang napakalalim na sistemang ito ay maabot pababa sa water table sa magitan ng 23 feet, 7 meters round shaft at 150 feet to 45 meter na sloping tunnel, no? Talagang malalim siya. Original na ang sistemang ito ay napetsahan sa late Bronze Age, no, 1500 to 1200 BC. Ngunit ang pinakahuling excavator na si Dever ay napetsahan ito sa Iron Age, no? Noong 1000 hanggang 600 BC, no? Batay sa mga parallel sa mga sistema ng Gazor, Megiddo at saka Gibeon, no? So nakikita ni Wright ang isang parallel sa Warren Saf sa natagpuan dito sa Jerusalem, ito ngang tinatawag na Hezekiah Tunnel, no? Binansagang Warren Shop din na napetsahan niya ngayong noong 1800 BC. Halos kapareho ng Hezekiah Tunnel itong pagkatuklas dito sa tubig ng Geser, no? Ito yung gawain ni McAllister, sabi ni Murray na ang mga paghukay sa Geser ay nagdusa mula sa pinakamasamang gawain noong panahong iyon na walang kontrol sa stratigraphy, no? Binabaliwala ang pagkakaugnay ng mga bagay at mga labi. Parang hindi nila binigyan ito ng importance, no? Sinabi mismo ni McAllister na ang eksaktong lugar sa punso kung saan ang anumang ordinaryong bagay ay nagsisinungaling sa pangkalahatan ay hindi gaanong mahalaga. So hindi sa kanila, hindi gaanong mahalaga ang kanilang pagkatuklas nito. Ngunit ang lahat ng mga naiwan na ito, ng mga labi na hanggang ngayon ay narito pa rin sa ating panahon, yaan ay mayroong kasaysayan. Yaan ay mayroong kwento na hindi pag-aanong nalalaman ng maraming mga tao. So kung ito ay pag-aaralan, huhukayin, at titignan ng mga labi na matatagpuan sa mga lupaing ito ay madaling nang malaman ng mga taong nag-aral tungkol sa ganitong klase ng profesyon, no? Madali na nilang malaman ito. Kaya napakahalaga na makita, malaman kung ano ang meron sa mga lugar na ito upang ito ay kanilang mapag-aralan, no? Ito ay na ano rin nalilingding kay Haring Solomon bilang binansagan sa panahon ni King Solomon. Ito ay nagtayo siya ng Solomonic Gate dito kung tawagin, no? Tinutukoy ni McAllister, no, bilang isang Maccabean Castle nung panahon na bago ipinanganak ang Panginoong Kristo. Mga sabihin na natin itong mga 100 years bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo ay talagang isang magandang monumental na gateway mula sa panahon ni Solomon, katulad ng sa Hazor at saka sa Megiddo. No, talagang fortified. Sabihin talagang meron talagang gate na pasukan talaga, no? May kaharian, may palasyo, at hindi basta-basta ito napapasok. Ang petsa ng pintuang ito ay kinumpirma ng pagkakaroon ng antas ng pagkawasak sa ilalim nito, no? Mula sa hindi pinangalanang Pero na nagbigay ng lungsod kay Solomon, no? Ito maaari yung kanyang binan, no? Na Pero, no? Isa sa mga asawa ni Solomon ay isang Egyptian princess, no? Kaya ang isang antas ng pagkawasak ay hindi nagtagal pagkatapos ng pagtatayo nito.
ni Shishak noong 925 BC, isang pero ng Egypt. Ang kasaysayan ng Biblia ay kapansin-pansin na kumpirma ng mga natuklasang archaeological na ito, mga archaeologists na ito, nung kanilang masumpungan at matagpuan ng mga labi ng mga bagay na ito nung sila ay nagpunta rito sa Geser. So yan mga kapatid ang ating ulat, no? So dito na po muna mga kapatid ako magtatapos kasi maiksi lamang itong Geser, no? Yan lamang ang naipakitang mga lugar at hindi ito gaanong katulad ng mga ibang lugar na binanggit sa gitnang Israel, no? Maliit lang siya, no? Yun na lamang ang mga nakitang mga lugar. Kaya naman ito ay binigyan ng importansya natin dahil ito ay binanggit sa aklat ni Joshua. Kaya nagpapatunay lamang na ang tagumpay ay binigay sa pamumuno ni Joshua bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasama na ang Geser sa 33 mga hari na nagapi ni Joshua nung sila ay pumunta dito sa lupain ng Kanaan. So mga kapatid, maraming salamat sa bawat isa sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At ako po ay magpapaalam na maraming salamat sa lahat at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. At sa muling pagkikita mga kapatid, no? See you again next week. Have a great day everyone. God bless you all and we'll see you again. Bye for now.